Let's solve this problem. Find the total resistance across the terminals. Or yung REQ natin. Based on sa figure, ano na ba yung pwede nating masimplify? So, una, kung titignan nyo, meron tayong 1. So, eto. Unahin na natin to, 'di ba? Meron tayong 1 na naka-series lang dun sa 5 ohms. So, pwede na nating, kapag i-redraw natin, pwede na natin gawin as 6 ohms. Isa pa, meron pa tayong pwedeng simplify na kaagad. Kung titignan niyo yung 6 ohms saka 3 ohms, connected sila sa node sa taas and sa node sa baba. Ibig sabihin, let's say, ito yung R1 natin. Let's say R1 na lang to. Ito kasi hindi na kailangang isolve. So, yung R1 natin, let's say, parallel combination ng 6 and 3. So, meron tayong 3 times 6 all over 3 plus 6. So, calculate nyo na lang or 18 over 9 which is equivalent sa 2 ohms. So kung i-redraw natin, pwedeng maging ganito na lang yung figure natin. Meron tayong 4 ohms. So ito 2 ohms. And then, etong sa dulo, pwede na nating i-redraw as 6 ohms na lang. Kasi in-add na natin to, connected lang sila in series. And yung nakakonect dun sa 2 ohms, sinimplify natin yung dalawa. So pwede nating gawin as 2 ohms na lang din. So, and then meron tayong 8 ohms dito and connected dun sa dulo. Ganito na yung magiging working equation natin. So, after that, so kung titignan nyo yung sa gitna, yung gitna natin, connected na yung dalawa in series. So, 2 plus 2, so meron tayong 4 ohms. Yung 4 ohms niyan natin, so kung gusto yung i-redraw, pwede naman, pero actually kahit sa part na yun, kahit hindi na muna. So kasi yung 4 ohms connected na in parallel sa 6. So para makita lang, so meron tayong 4, tapos meron tayong 8 dito sa baba, and then 4 dito. So 4 ohms, and then 6 sa dulo. So kung titignan nyo, meron tayong connected in parallel. So, yung parallel combination, let's say R2. So, yung R2 natin, yung parallel combination ng 4 and 6. So, 4 times 6 all over 4 plus 6. So, 24 over 10 is 2.4 or pwedeng calculate naman natin. So, 4 kasi allow naman yung calculator. So, 4 plus 6 sa baba. So, ang sagot is 2.4. So, for final answer niyan, yung 4 and 6, sinimplify na natin to a single resistor. So, yung combination niyan, nakakonect na lang dun sa node na to. Ibig sabihin, ganito na yung working equation natin. So, working circuit. So, 4 and 8, tapos magiging 2.4 na lang to. So, dito yung REQ. So, kung titignan nyo, connected na lang in series yung tatlo. So, ibig sabihin, ang REQ natin is just 4 plus 2.4 plus 8 ohms or 6.4 plus 8 is 14.4 ohms. Ayan na yung sagot natin. So, next. Ito. Ito actually, madali lang din yan. So, dun sa dulo natin, kung titignan nyo, meron tayong 4 plus 5 plus 3. Diretso na agad. Series lang yan. Kasi wala nang connection dun sa gitna ng mga nodes. Wala tayong ibang pwedeng ma-simplify pa. Kasi yung 3 and 6, hindi series yan. Hindi rin parallel. Yung 2 and 6, hindi rin series kasi nga meron ka pang connection in between. So, pwede nating isa-isahin. So, meron tayong ah redraw natin 1 tapos 6 and then 3 tapos meron tayong 4. Tapos yung sa dulo, yung 4, 5 and 3 pwede nating isahin na lang. Kasi nga connected lang yung tatlo in series. So 4 plus 3 plus 5 is equal to 12 ohms.
So after that, dun sa 12 ohms natin, kung titignan nyo yung 12, connected siya in parallel dun sa 4. So let's say R1. So R1 natin, so 4 multiplied by 12, product over sum, kasi dalawa lang naman, 4 plus 12. So ang value ng R1 or the parallel combination ng 4 and 12 will be 4 times 12 all over 4 plus 12. So meron tayong 3 ohms. 3 ohms na lang to. So kung i-redraw natin, again yung parallel combination is 3 ohms. So kung i-redraw ulit natin, so meron tayong 2, 1, tapos 6 sa gitna, and then 3 ohms. Yung 4 and 12, 3 ohms na lang to. So, actually, kapag ganyan, kung kaya nyo nang idiretso na, pwede naman. Do, syempre, kahit ilang parts lang yung simplify. So, for example, dito sa part na to, di ba yung 3 and 3 connected in series? So, which is 6. And yung 6 ohms na yan, nakaparallel dun sa 6. Eh, alam natin kapag parehas sila, tapos parallel, dalawa lang yan, divide 2 na agad. So, ibig sabihin, meron tayong 2 ohms, tapos 1 ohm sa baba. Ito, yung combination niya, 3 na kaagad. Kasi nga, 6, parallel dun sa 6. So, ibig sabihin, yung REQ natin dito is equal lang sa 2 plus 1 plus 3 or equivalent sa 6 ohms. So next, ito meron lang konting ibang gagawin dito kasi tingnan nyo parang mukhang mahirap siya kasi nga parang merong nag-overlap dun sa gitna. Pero kung titignan niyo ng maayos yung connection, hindi naman siya nakakalito. So unahin na muna natin yung mga pwede nating masimplify. So una, yung sa dulo. Yung sa dulo, obviously, meron tayong 6 ohms. So yung 1 naka-series lang dun sa 5. And yung meron tayong 6 ohms dyan. Yung 6 ohms na yan, connected siya sa node. Dito nga, mas maganda, ano na yung nodes natin eh, naka-label na sila. So, yung 6 ohms na connected siya sa node D and sa node B. So, ibig sabihin, yung 6 natin, connected lang in parallel sa 4 ohms. Pero, saan pa connected in parallel? Tignan nyo to, yung 12 ohms na yan. Yung 12 ohms na yan, connected lang din siya dun sa node sa baba, which is sa B, kasi single node lang to eh. Tapos connected din sa node sa taas. So parang, kumbaga, parang pwede naman natin pala siyang i-redraw na ganito lang. Na, let's say ito yung 10, tapos ito yung 3. So, meron tayong 1 sa taas. Tapos, yung 6 na 'to kung titignan niyo 'di ba yung buong baba natin, B naman 'yan. So, puwedeng pagpalit naman natin sila. Tignan niyo, wala tayong babaguhin sa connection. Parehas connected sa C and B. So, etong 6 na 'to, connected siya sa node C. So, connected siya sa node B sa baba. Ibig sabihin yung 6 and 3 pala parallel naman. And then ano pa, etong part na 'to, yung D, ito yung node D natin. Kung titignan niyo yung 12, connected siya sa node D and sa node B. Ibig sabihin, ito yung 4 ohms. Ibig sabihin, yung 12 ohms natin, connected lang siya dito. Kasi yung buong baba natin, node B lang yan. Wala naman tayong binago sa connection. So, same pa din. Parang in-adjust lang natin pero yung connection same pa din sila. So, again, pwede nyo namang i-manipulate yung drawing as long as na hindi nyo binabago yung connection. Kasi for example nga, yung yung 12 natin, una, initially, nakaslant siyang ganyan, pero connected siya sa node D and node B, which is same pa din. And then, yung 6 ohms naman, connected siya sa node C and node B, which is same. Wala tayong binago. So, and then, ito sa dulo, meron tayong 6 ohms. Ibig sabihin, pwede na natin silang ma-simplify.
So, ayun. Pwede niyong simplify itong dalawa, tapos yung tatlo, and then series, then parallel. Or, kayong bahala kung ano naman gustong unahin. Pero, yung gawin ko is unahin ko na muna yung tatlong to. So, and then, yung dalawang to, pwede naman. So, let's say, ito yung R1 natin, and then ito yung R2. Solve lang niya natin sila. Yung R1, so 1 over R1, since tatlo sila, equal siya sa 1 over 12 plus 1 over 4 plus 1 over 6. So, ibig sabihin, ang R1 natin will be, so, 12 plus 4 plus 6. So, 2. 2 lang pala. Yan, 2. 2 ohms. And then, ito yan yung sa node D and B. And yung R2 natin, yung R2 naman, parallel combination ng 3 and 6. 3, 6, tapos 3 plus 6 sa baba. So, 18 over 9, so 2 ohms lang din. So, kapag re-redraw natin, magiging ganito na lang yung circuit natin. So, masisimplify na siya. So, 10. Etong 3 and 6, which is connected sa node C and B, so, magiging 2 ohms na lang. And then, meron pa tayong 1 ohm dito. Yung R1 natin connected sa D and B. So, dito yung D natin. So, yung B sa baba, ito yung B, node B. Yung R1 is 2 ohms. So, ibig sabihin, meron tayo niyang 3 ohms, series lang yan. Kasi wala nang ibang connection dito. Ibig sabihin, yung 3 ohms natin yan, nakaparallel na lang dun sa 2. So, ayusin ko lang para mas makita natin ng maayos. So, magiging lang tong 10 ohms, tapos meron tayong 2 ohms dito, and then 3 ohms. Ibig sabihin, nakaparallel na lang yung dalawa. Kasi nga, nasa node ano na lang, node C and B na sila connected. So, ibig sabihin, product over sum. So, meron tayong, let's say R3, R3. Let's say R3. So, product over sum 2 times 3 over 2 plus 3. So, 6 over 5. So, 1.2. So, meron tayong 2 times 3 over 5. So, 1.2. So, 1.2 ohms. So, ibig sabihin, yung final circuit niya natin, magiging ganito na lang. 10, tapos meron tayong naka-series na 1.2 ohms. Ibig sabihin, ang RAB natin, so ang RAB, yung total resistance natin is 10 plus 1.2, which is equivalent sa 11.2 ohms. So, next. Last three examples. So, ito pwedeng ano, mabilisan solving lang 'to. Kasi kung ah, titignan niyo yung figure natin, ano yung mga pwede nating ma-simplify kaagad. Itong 5 and 50, connected agad in series. Series sila, kasi wala ng ibang connection in between them. Pero, yung apat sa taas, considered lahat sila in parallel. So, bakit? Kasi, connected lahat sila sa node na 'to. Kung titignan niyo, wire lang 'yan. So, node lang din, isang node lang 'yan. Itong part na 'to, isang node lang 'yan. Ibig sabihin, yung 10, 20, 10, 40, 20, tsaka 30 natin are just connected in parallel. So, kapag sinimplify natin 'yan, parang isang circuit na lang. Or kahit wag na muna nga nating i-simplify 'to, kahit yung sa taas na muna. So, connected lang in parallel yung nasa taas. So, let's say 1 over R1 is equal to 1 over 10 plus 1 over 40 plus 1 over 20 plus 1 over
30. So, ang R1 natin or yung combination ng apat sa taas, yung parallel combination ng apat sa taas is 10 raised to negative 1 plus 40 plus 20 plus 30. So, ibig sabihin, yung nasa taas natin, ang value niya is 4.8. So, meron tayong 4.8 ohms. And then, kung titignan nyo, kung sisimplify natin yung drawing, ganito na lang yan. Kasi nga, sisimplify na lang natin siya sa isang, dun sa node na to. Na-simplify natin yung apat eh. So, ibig sabihin, ito na yung 4.8. Tapos, connected na yan in series dun sa 5 and series dun sa 50. So, ibig sabihin, ang REB natin for this problem, naka-series na lang yung tatlo. So, 4.8 plus 5 plus 50. So, ang REB natin is 9.8 to plus 50. So, 59.8 ohms. Next. So, ito. Ito mukhang mahirap siya pero kung tutuusin, hindi siya. So, bakit? So, meron tayong wire na nakalagay sa labas. Pero, kung titignan niyo nakalagay na din naman yung mga nodes. Merong, kunwaring nakalagay lang na node dyan. Pero, pwede nating i-redraw yan. 'Di ba sabi ko nga kanina, pwede naman nating i-adjust yung drawing as long as na wala tayong binabago dun sa connection. So, for example, ah, una, unang redraw muna. Unang redraw. So, para ano lang muna. So, let's say, ganito yung connection natin, 'di ba? Meron tayong wire sa labas. Pero kung titignan nyo, yung wire natin sa labas, connected siya sa node na to, yung sa taas, tsaka node dun sa baba. So what if pwede ko naman siyang ilagay na lang dito? Pwede naman. May binago ba ako sa connection? Wala. Nilipat ko lang. Parang niredraw ko lang. Dito sa gitna. Same pa din. Doon pa rin siya sa C and F. Next, itong part na to, yung mga nakapaloob na yan, pwede kong ilabas. Pwede kong ilabas na ganyan para hindi tayo malito. So, ang mangyayari, magiging ganito niya yung drawing natin. So, ito, tapos, pa-triangle. So, bali magiging ganito yung drawing niya natin. Nilabas lang natin sila, yung terminals. A, ito ba rin terminal A, terminal B, ito yung 10 ohms. So, nilabas lang natin siya dyan. Ito yung 8 ohms. Ito yung 6 ohms. Ito yung 5 ohms, 20, saka 3. Tapos, meron tayong wire sa gitna. So, after nyan, pwede na nating ma-simplify kasi ano yung ibig sabihin niyan nito? Yung ibig sabihin niyan, wire lang yan, considered lang yan as single node. So, para hindi tayo malito, di ba, pwede natin, yung ginawa natin kanina dun sa first drawing, parang kiniklip lang natin. So, kasi nga, considered lang siya as single node. So, pwede nating gawin yan, pwede nating i-redraw na as ganito na lang. Meron tayong 10, tapos, gawin natin as single node na lang yan or isang point. So, yung 5 natin, connected siya dito, and then, connected yung 20 doon. So, same lang din, yung 6 natin connected siya dyan, pati yung 3. And then, meron tayong 8 ohms. So, meron tayong 5, 20, 6, and 3. So, kung titignan nyo yan, possible na ma-simplify natin. Una, yung 5 and 20 natin, connected sila in parallel. Kasi nga, connected sila ng magkabilang dulo. Same dun sa 6 and 3. Connected dito sa node na to, connected dun sa kabilang node. So, parallel yung 5 and 20, parallel yung 6 and 3. So, dito ko na lang ilagay. So, yung parallel combination is 5 times 20 all over 5 plus 20. So, equal sa 100 over 25 is equal to 4 ohms. 4 ohms na lang. And ito naman, 6 and 3. Parallel combination. So, 6 times 3 all over 6 plus 3. 18 over 9. So, 2 ohms na lang.
Ibig sabihin, kapag re-redraw natin, dire-diretso na lang. So parang yung drawing niyan natin, ito yung terminal A and B. So meron tayong A, terminal A, tapos 10 ohms. Ito, pwede nating i-simplify as single ano na lang, resistor, which is equivalent sa 4. Same lang din dito, yung 6 and 3, equivalent na lang sa 2 ohms. And then, connected lang din dun sa 8 ohms. So, kung titignan nyo, para dun sa final answer natin, yung total resistance natin across terminal A and B, naka-series na lang yung apat. So, meron tayong 10 plus 4 plus 2 plus 8 is equal to 14, 16 plus 8 is 24 ohms. So, eto, last example na lang. Pero meron lang tayong ibang gagawin yan dito. Kasi, ang ang binigay naman dito is the total resistance. Tapos, meron tayong missing na R. Ibig sabihin, kailangan natin ma-solve yung value ng R kasi yun yung pinapahanap sa problem. Ibig sabihin yan, parang meron tayong naka-variable dun sa equation yan. Kasi una, simplify muna natin yung mga pwede nating ma-simplify. Kung titignan nyo yung 12, 12, 12, yung tatlong 12 dito, connected sila in parallel. So, kasi meron tayong node dyan, and then node sa baba. Ano yung sinabi ko? Kapag pare-parehas, tatlo yan. Ibig sabihin, divide 3 na lang. So, kahit wag nyo nang isolve. Kasi tatlo yan, na pare-parehas, na nakaparallel, divide 3 na lang. Eh di 4 ohms na agad. So kung ire-redraw nun natin, magiging ganito na lang yung drawing. So 30 ohms, meron tayong 30 ohms, tapos 10 ohms sa taas, and then yung R natin, which is yung pinapahanap, and then pwede na nating i-redraw as 4 ohms, tapos meron tayong 60 ohms dyan sa gitna. Ayan. Next nyan, kailangan nating papunta dun sa REQ, which is e-equate natin siya as 50 ohms. Ano pa niyan pero yung process pa din, same lang. So, yung series parallel pa din, same pa din. So, kung titignan niyo yan, yung RN4 natin naka-series, and naka-series din sa 10. Kasi kung titignan nyo, wala nang ibang connection dito. So, ibig sabihin, yung tatlong yan, naka-series sila. So, yung total niyan, so pwede nating sabihin R plus 10 plus 4. Kasi nga series lang or equal sa R plus 14. So, ibig sabihin, kung sisimplify natin yan yung drawing, parang magiging ganito na lang. So, meron tayong 30, tapos ito yung 60 natin. And then, yung nakasimplify, yung tatlo kasing to, yung combination niya, nakaparallel lang dun sa 60. So, ipaparallel lang niya natin to dun sa 60, which is R plus 14. So, yung REQ natin is equal sa 50 ohms. So, next step. So, kung titignan nyo, yung 60 natin and R plus 14, naka-variable kasi hindi natin pwede ma-simplify. Connected sila in parallel. So, paano natin isosolve yan kung connected in parallel? So, dalawa lang, ibig sabihin product over sum lang. Yung combination niya ng dalawang to, it will be equal sa let's say R1 na lang, yung combination ng dalawa will be equal sa product over sum. So, 60 multiplied by R plus 14 all over R plus 14 plus 60. So, distribute lang natin to, magiging tong 60R plus 14 times 60, 840 all over R plus 74. Ito yung parallel combination. So, ibig sabihin, yung magiging resulting circuit natin is ganito na lang. 30, tapos yung resistor natin dyan, yung value niya is 60R plus 840
all over R plus 74. So, ibig sabihin, yung REQ natin is equal saan? So, series combination. So, add lang natin yung 30. So, meron tayong 60 R plus 840 all over R plus 74 plus 30. Kasi nga, series lang sila. Pero, meron siyang sinabing value for R. REQ, which is 50 ohms. Ang gagawin lang, yung REQ niya na to, gagawin lang natin siyang 50 ohms. So, equal to 60R plus 840 all over R plus 74 plus 30. So, pwede nyo namang i-shift solve na lang, pero pakita lang din natin siya ng manual. Kasi kung shift solve natin, diretsong sagot na agad. So, pero syempre, dapat nasasanay din tayo sa manual computation. So, x plus 74 tapos plus 30. So, shift solve. So, ayan. Ang sagot is 16. So, try nating manual kung magsisim lang ng 16. Una, transpose ko na muna yung 30. Transpose ko dun sa kabila. So, magiging tong 50 minus 30 is equal to 60R plus 840 all over R plus 74. So, ibig sabihin, magiging tong 20 is equal to 60R plus 840 all over R plus 74. So, cross multiply. So, cross multiply. Ito, di ba, naka-over 1. So, times 1 lang yan. 20 times R plus 74. So, distribute natin yung 20. Meron tayong 20R plus 20 times 74. So, 20 times 74 is 1480 is equal to 60R plus 840. So, to solve for the value of R, lahat ng R ilagay ko lang sa left. Sa right. Tapos lahat ng constant ilagay ko sa left. So, ang mangyayari magiging tong 1480 minus, transpose ko lang to sa kabila, tapos yung 20R naman sa kabila. 1480 minus 840 is equal to 60R minus 20R. So, 1480 minus 840. So, meron tayong 640 equal na lang sa 40R. So, to solve for the value of R, divide lang natin both sides by 40. So, ang R natin is 640 divide 40 is 16 ohms. So, ayun. Same lang yung process natin. Series parallel pa din. Pero ang difference lang this time is nagkaroon lang tayo ng variable. Kasi ang given natin is yung total. So, ayan, ganun lang yung sa series and parallel. Pero syempre, kailangan nyo pa rin mag-practice. Though madami na yung nabigay kong example, pero kailangan pang i-practice. Pwede kayong maghanap sa internet or sa mga books or other sources. Madami naman masi-search para makapag-practice kayo ng series and parallel. So, after niyan nito, yung after ng series and parallel, yung i-discuss ko naman is yung about uh, delta Y connection. Pero for now, okay na muna to. So, series, parallel. So, if ever man na meron kayong questions, pa-chat na lang ako. So, good day. Thank you.